Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa ating YouTube channel at Happy New Year po sa inyong lahat, most especially sa mga subscribers at viewers ni Police Farmer. At shout out po sa lahat na mga supporters natin, most especially kay Sir Ben Loria. Ang kanyang YouTube channel ay Ben Loria Official. And of course, kay DJ Toto Official. Shout out po sa inyo mga idol at maraming salamat po sa suporta na ibinigay ninyo kay Police Farmer. So, bagong lahat, sa lahat na mga viewers ni Police Farmer na hindi pa nakapag-subscribe, please po mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga uploads at hindi po ninyo ma-miss out ang mga videos ni Police Farmer. So ngayong araw ay nandito tayo sa taniman ng ating cucumber. Bisitahin po natin ang ating tanim na pipino kasi po 10 days na straight yung duty natin. Medyo matagal na hindi tayo nakapunta dito sa ating taniman kasi ang ating kami sa PNP po ay meron kaming break at ako po ay naka Christmas break. So 10 days straight na naka off duty tayo noong Pasko at ngayon hapon lang po tayo naka-uwi kasi straight nating duty ay 10 days din po. So ngayon ay bisitahin natin ang ating cucumber. Kamusta na ba ang ating tanim dito? Kung makikita natin meron na silang mga bunga pero meron tayong challenge na naman na hinaharap. Kasi medyo napabayaan natin ito kasi 10 days tayong wala dito at ang tauhan natin medyo hindi sila makagalaw ng mabuti kung wala tayong supervision. So bisitahin natin, tingnan natin kung ano ang problema ng ating tanim na pipino. So ito na po ang ating tanim na pipino. Ayan, kung makikita po ninyo ay malago na sila, mataas na. Halos maabot na nila ang tuktok ng ating trellis, ang trellis ng ating ampalaya noon. Ayan, dito sa kabila. So inuulit ko po, ang variety na tinanim natin dito na pipino ay MacArthur F1 at Sulin F1. So ang mga dark green varieties na pipino. So yan, kung makita po ninyo may mga bunga na sila. Ayan, marami na rin mga bunga pero mayroon tayong problema dito sa ating tanim na pipino. So tingnan ninyo, kung makita po ninyo, ayan, ang mga dahon ay mayroong mga guhit na puti. So ang tawag sa sakit ng ating cucumber na ito ay leaf miner. Yes, inatake po ito ng leaf miner ang ating tanim. So ayan, makita po ninyo, may challenge na naman po tayo. Mayroon namang challenge si Police Farmer sa ating taniman. Kasi itong pipino natin nakadaan din po sa bagyo, yung si Bagyong Odette. So far survive sa kay Bagyong Odette, pero ngayon may panibago na namang challenge, ang leaf miner. So far wala namang sakit na, kung sa fungus wala naman masyadong fungus dito kasi naagapan na natin. Meron naman talaga pero minimal lang. Ang problema lang talaga natin dito ay leaf miner. So kung leaf miner, ano ang ating solusyon? Ano ang solusyon ni Police Farmer sa sakit na leaf miner? So kunting background lang sa sakit na leaf miner, sa insektong leaf miner. Itong leaf miner po ay parang maliit na insekto na gumuguhit po dito sa dahon ng ating cucumber. Ayan, kung makita po ninyo, ayan parang may pirma. Kaya nga tinawag na leaf miner kasi po kumbaga
minimina po nila ang dahon ng ating tanim. Ayan. May mga guhit sila, yan ang kinakain nila, yan. So kung tingnan natin dito sa tanim natin, severe na po talaga ito. Medyo malala na. Pero meron tayong solusyon dito. Tested and proven na po natin ito, at ito po ay ayan po. Yan po ay insecticide na Trigard. Yes, Trigard po ang ating solusyon dito. Maya-maya ay magpapa-apply tayo dito ng insecticide na Trigard. Pero lahat ng mga damage na dahon dito ay puputulin natin yung sa ilalim. Puputulin natin ito para hindi na po makahawa sa iba. At saka yung Trigard, tested and proven na po natin na ano yan, mabisa talaga sa sakit na mabisa sa mga insektong leaf miner. Ang leaf miner, hindi po yan klaruhin ko lang po, hindi yan sakit, pero insekto po yan. Insekto yan na gumuguhit sa dahon ng ating tanim na cucumber. Hindi lang po cucumber ang inatake ng leaf miner. Inatake din po nila ang mga ibang mga pananim tulad ng kamatis, ng mga ampalaya, inatake din po ng leaf miner yan, ng talong. So pinaka-paborito talaga ng leaf miner itong mga cucumber. Yan kung makita po ninyo, napakalago ng ating tanim. Yan, mula sa ilalim, yung sa taas, yan. Itong taas ng ating trellis ay nasa 8 feet at umabot na sa dulo ang dulo ng ating tanim na cucumber. Ayan. Kung makikita po natin, maraming bunga, halos lahat ng nodes niya ay may bulaklak. Ayan, ayan, may bulaklak, may bunga hanggang dito sa dulo. Halos lahat ng nodes niya mayroong bunga. Ayan, kita mo niyo, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito mayroong space, mayroong bulaklak na lalaki. 6, 7, 8, 9, 10. So sa isang sa isang puno ng ating cucumber, 10 ang babaeng bulaklak niya. So sana ay tutuloy yung mga bunga niya. Kanina paabono na po tayo dito para sa pampabunga. Yung pinabono natin ay triple 14, 1846 at kunting potassium. So nag-apply tayo ng potassium dito kasi gusto nating mapabilis ang paglaki ng mga bunga ng ating pipino. Kasi po ang presyo ng pipino ngayon dito sa amin ay medyo mahal. Ang nag-text ang buyer sa akin kanina, ang bilhin niya ay 50 pesos per kilo. So sobrang mahal na yan kapag 50 pesos per kilo. Kasi common po dito sa amin sa Iloilo, yung pinakamababang bintahan namin dito ng cucumber ay nasa 20 to 25 pesos. So kapag nagpresyo ang cucumber ng 50, swerte na po tayo. Talaga, sigurado talaga tayo na mamahal ang mga presyo ng gulay kasi po halos lahat ng pananim dito sa Visayas ay inatake ng bagyo. So karamihan ay sira. Pero maswerte tayo kasi tinirahan tayo ng bagyong Odette. So ang gagawin natin ay alagaan lang po natin itong namang buti, ang ating tanim na pipino. Baka dito pa tayo makakabawi kasi yung papaya natin doon sa kabila, ayan, kung makita niyo ay maraming natutumba dyan dahil sa bagyo. So maya-maya ay magpa-apply tayo ng ng Trigard insecticide para sa mga leaf miner nito. Pero bago natin ito applyan ay magpuputol muna tayo ng mga dahon ng ating cucumber. Yung mga most affected leaves niya sa ilalim ay tatanggalin natin. So yan. So magtatanggal tayo ng dahon ng ating cucumber. I-prune natin ang mga affected leaves niya. Ayan. Kung makikita natin ito, putulin natin ito ng gunting. Yan. So ang purpose ng pagputol na ito ay para
malinisan natin at maalis ang mga dahon na apektado ng insektong leaf miner. Ayan. So ayan o. Dapat tanggalin natin itong mga affected nito kasi kapag hindi natin yan tinanggal ay yung mga insekto dyan na leaf miner ay hahawa pa yan sa iba. Yan. Yan. So lilipat tayo doon sa kabilang area natin kasi doon ay tapos na nating ma-prune ang mga dahon na apektado. Pakita ko po sa inyo. At mamaya-maya ay yun ang unahin natin sa pag-spray ng ating insecticide na Triguard. So dito na po tayo sa kabilang area natin. So itong area natin ay naka-intercrop po ito. Intercropping po ito ng ampalaya na Mestiza F1 at ng pipino. MacArthur variety din po ito dito, at dito sa kabila ay sulin. So dalawang area ito. So doon sa kabila, doon ay puro ano yan doon, puro cucumber, pero dito intercropping. Alternate yung tanim natin na ampalaya at ng cucumber. So kung makikita po ninyo, ayan, kung may mga dahon sa ilalim na pinutol, yan po ay apektado ng insektong leaf miner. So kung makita natin ay malinis na ang mga dahon, pero meron din pa ding ibang na may mga bakas ng leaf miner. Pero maya-maya ay magpapa-apply na tayo dito ng insecticide natin na Triguard. So yan, kung makita po ninyo ang ating ampalaya, medyo malago na din. Nauna lang po itong itinanim ang cucumber. Nauna siguro ito ng 7 days. Saka itinanim itong ampalaya. So sayang kasi ang space dito sa gitna, kaya natin tinaniman ng pipino. So habang hinintay natin na magbunga itong ampalaya natin, so dito sa cucumber ay makapag-harvest na din po tayo. So ayan, makikita po ninyo medyo malago. So itong area na ito ay huli natin itinanim na ito. Mas nauna yung doon sa kabila. Nag-uumpisa nang mamunga yung doon sa kabila. Yun po sa kabila ay nasa 40 days na po yun sa kabila. Nasa 40 days na. Ito dito ay nasa 25 days na po ito dito. Ayan. Yan, kung makita po ninyo malinis. Tapos na natin na-prune itong mga dahon ng ating cucumber. So ang gagawin lang po natin ay alagaan lang po natin ito ng mabuti. Medyo nagkulang tayo sa time dito sa ating tanim kasi sa sinabi ko na naka duty tayo ng straight ng 10 days, so hindi natin masyado naagapan itong ating tanim. So ngayon medyo maalagaan na natin ng mabuti kasi balik na sa normal ang ating trabaho. So normal talaga ito kasi isa tayong pulis. Hinahati natin ang ating panahon sa pagserbisyo sa mga mamamayan at sa pagsaka, pagtanim ng iba't ibang klase ng gulay. So sa muli, sana po ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ni Police Farmer. Sana ipatuloy nyo po akong suportahan. Sana po ay huwag kalimutang i-hit ang notification bell para patuloy kayong updated sa mga uploads ni Police Farmer. So maraming salamat po sa inyong lahat.